Nag-book kami ng Airbnb sa Baguio. Yung tipong old house na nirenovate na may fireplace, wooden floors at sobrang aesthetic sa pictures. Pagdating pa lang si Tin parang nanlalamig. Sabi niya, may nakatingin sa amin. Si Vince tumawa lang. Sabi niya baka excited lang sa content. Pero ng gabi, nagsimula na ang lahat. May amoy na parang bulok na kahoy sa hallway kahit bagong linis. May mga naririnig kaming hakbang sa second floor. Kahit lahat kami nasa baba. Tapos may isang kwarto na ayaw magbukas kahit wala namang lock. Si Tina natulala habang nakatingin sa kisame. Sabi niya, may babae sa taas. Nakaputi. Pero walang muka. Natulala na lang kami ni Vince. Mga 3:00 ng madaling araw. Nagising kami sa sigaw ni Paolo. Nakita raw niya si Tina nakatayo sa harap ng sagradong kwarto. Hawak ang doorknob. Umiiyak. Pero paglingon namin, katabi namin si Tin sa kama. Mahimbing na natutulog. Nang binuksan namin yung pinto, biglang bumukas, pero wala namang laman. Tapos biglang nakaramdam kami ng sobrang lamig. May picture frame sa sahig. Isang lumang portrait ng babae na nakaputi. Pero wala yung muka. Literal blanco. Si Vince bigla nang tumahimik. Sabi niya, hindi ko na to i-vlog. Kinabukasan nagdesisyon kaming umalis. Hindi na kami nag-breakfast. Si Tin tahimik lang. Si Paolo parang alert mode. Si Vince naman binura lahat ng footage. Ako hindi ko alam kung ano nangyari. Pero habang nagdadrive kami paalis, napansin ko yung rear view mirror. May puting figure sa gate. Nakatayo lang. Hindi ko gets pero wala akong maipaliwanag. Pag-uwi nagpa-cleansing si Tin. Sabi ng albularyo may nakisabay. Pero mabait daw. Nalulungkot lang daw ito. Hinahanap yung dating nakatira. Hindi ko nga alam kung maniniwala ako. Pero mula noon hindi na kami nag-book ng old house. Laging kondo na lang. Walang altar, walang lumang kwarto. Walang portrait. Kayo na po ang humusga mga ka-haunted journal. Totoo ba ang ganitong karanasan? O ba collective imagination lang namin dahil sa lamig ng Baguio, pagod at takot? Pero kung may multo man sa bahay na yun, bakang hanggang ngayon, naghihintay pa rin siya ng bisita. Ako si Ellie at ito ang aking haunted journal.